Nag-iiba na ang mga statement at galaw ng tagapagsalita ng Malacanang o ng Pangulo. Parang dumadami na yung nang-aaway sa kanya at kanya nang inaaway din at pinapatulan. Ang tinutukoy ko po yung mga posibleng anti-Marcos, okay? O mga politiko o hindi man na bumabatikos at may sinasabi laban sa gobyerno. At ngayon naman po ay sinasagot ng tagapagsalita ng palasyo, Malacanang press officer na si Joseph Castro. Alam niyo kasi ganito, hindi naman tayo nagmamarunong. Ang mga politiko at yung nasa gobyerno man o hindi sumasang-ayon, o hindi kaalyado ng gobyerno ni Pangulong Marcos, talagang gagawa at gagawa ng paraan ng mga yan. Mambubuli, magpapalabas ng issue, papalabas ng statement para pikunin, galitin, siraan ang pamahalaan. Yun po yung kanilang ginagawa. Pwedeng constructive criticism, pwedeng political issue, pwedeng totoo o hindi. Gusto lang nilang mapalutang, kilalanin, subukan ang estado, katatagan ng liderato ng Pangulo at kakayanan. Yun po yun eh. Pero ito ngayon ang nangyayari. Parang everyday, painit ng painit ang pagsagot ni Joseph Castro sa mga kritiko ng administrasyon. Siyempre, sasabihin ng iba, okay lang yan. At least may sumasagot sa side ng Pangulo laban sa mga bumabatiko sa kanya. Sa isang banda, okay yun. Pero kung ang layunin niya ay mambuli, pikunin, subukan ng gobyerno, sino ang matatalo doon? Wala namang mawawala dyan sa mga anti-Marcos. Dahil sinasadya nilang gawin yan kung anumang isyong gusto nilang ibato sa gobyerno. Dapat ang gobyerno pumokos sa trabaho para sa aking opinyon. Ipakita nyo sa gawa para malaman ng tao at ang tao ang makadiscover na yung sinasabi ng mga anti-Marcos mali dahil ito yung ginagawa ng gobyerno. In other words, ilutang, palabasin o ilabas ang tunay na programa kung meron, tunay na katatagan ng bansa at ng liderato ng bansa kung anong meron. Pumukus sa kanilang pananagutan at obligasyon sa bayan kaysa makipag-away at makipagsagutan. Tingnan ninyo sa malalaking mga bansa sa buong mundo, katulad sa Amerika, European Union, dito lang tayong lumayo. Sa Japan, sa kung saan sa mga bansa. Yung mga spokesman lang, hindi naman nakikipag-away. Kung papatol sa ISO, simple lang, contemplative, tapos ini-establish pa rin nila ano ang kalagayan ng gobyerno nila, ano ang ginagawa ng kailang gobyerno para sa tao, para sa kailang mamamayan. Dito sa atin, parang naging personal na eh. Nagkadimandahan na. Kasi ang tingin ko, kahit po sa pribadong sektor, pag ikaw ay spokesman, ikaw yung kumakatawan doon sa boss mo. Huwag mong ilalagay sa sarili mo yung issue. Ako nyo, huwag mong gagamitin yung iyong authority or iyong posisyon na ang dating ikaw na yung sumasagot doon sa mga kritiko. Ang tanong, yung ba yung gusto ng Pangulo? Yung ba yung boses ng Pangulo? Hindi eh. Alam bakit? Hindi naman ganun ang Pangulo kung magsalita. Hindi naman ang Pangulo pumapatol sa mga interview at kung ano-ano mga paninira. Ang sabi nga niya, trabaho lang ako. Gagawin ko lang yung aking dapat gawin. Di ba? Ganun ang style eh. Ang layo nung personality ng Pangulo kaysa sa nagsasalita sa Malacanang. Sa pribadong sektor, ganun din. Pag ikaw ay spokesman o corporate head ka ng corporate affairs ng isang korporasyon. Ang gagawin mo lang, pagandahin ang image ng company mo at ng boss mo. Pag binanatan ka ng ibang company, huwag mo nang patulan. Baka naiinggit lang sa negosyo at produkto mo. Di ba?
Tuloy lang ang pag-promote ng negosyo ng boss mo kasi yun ang trabaho mo. Hindi naman makipag-away. Ay di lalo na sa gobyerno. Dahil oposisyon o administration, lahat ng mamamayang Pilipino ay umaasa sa mga programa at ginagawa ng liderato ng bansa. In other words, sa halip na patulan at magbigay ng oras sa mga nang-aaway lang, nang-iintriga, nang-bubuli lang, pumukus ka na lang sa trabaho at ipaliwanag nyo ano ang ginagawa ng programa, ano ang ginagawa ng gobyerno, ano ang solusyon ng gobyerno sa oil price increase, ano ang solusyon ng gobyerno sa patuloy na kahirapan, ano ang solusyon ng gobyerno sa mga nangangailangan ng tulong na iba-ibang sektor. Ganun po yun. O sasabihin ng iba dyan, yung crisis naman hindi naman dito. Totoo, alam ko. Ang crisis sa fuel sa buong mundo. Pero yung bang mga gobyerno sa ibang bansa, nakikipag-away ba sa mga kritiko nila? Pinapatulang ba nila ang hinaing kung meron man ng kanilang mamamayan tungkol sa fuel? Hindi. Ginagawa lang nila yung trabaho nilang ibigay. Yung dapat din ay para sa mga consumer. Dito kasi sa atin, too much politics. Pag ang spokesman, ang dating ay politiko na rin. Palaaway, puro sagutan na lang. Anong makukuha ng mamamayang Pilipino? Puro away na lang. Nagiging personal lang nga eh. So, sarili kong opinion ito, at paniniwala. Naalaala ko tuloy yung ako kaya hindi ko makalimutan yung si Attorney Ignacio Bunye, yung matagal na press secretary at spokesman ni Gloria Macapagal-Arroyo. Halos 9 na taon na siya spokesman. Ang daming problema nun kay Arroyo. Parang sa isang taon, 3 beses napapag-usapan na siya ikudita. Kaliwat kanan din ang protesta. Marami talagang political issue na hamon kay Gloria Macapagal-Arroyo. Pero pag si Bunye ay humarap sa media bilang press secretary at spokesman, pangiti-ngiti lang, hindi nagagalit, hindi pumapatol sa mga kritiko. Kanya lang sinasabi kung anong ginagawa ni Pangulong Arroyo at anong programa ng pamahalaan. Hindi siya nakikipag-away sa kung kanino mang politiko o anti-Gloria noon, anti-government na lang. Hindi siya nakikipag-away. Tuloy-tuloy lang yung kanyang statement, malumanay. Pag tinanong, sagot lang. Pag hindi, no comment na lang. Sabi niya, pinapaubaya ko na lang yan sa iba. O kung merong isang departamentong binabanatan, sabi niya, paubaya ko na lang kay sekretarya. Ganon. Yun ang kailangan. Kasi pag ang tagapagsalita ng presidente o ng Office of the President ay pumatol sa mga nambubuli, talagang pinagpagpipiestahan ka niya. Aaraw-arawing kanyang pikunin, aaraw-arawing kanyang laitin at banatan kasi kumagat ka, sumakay ka sa kanilang patibong. Patibong yun eh. Sinusubukan ang kakayanan mo at kung ano ang estado. Uulitin ko, walang mawawala doon sa mga nambubuli. Kasi pwedeng dahil sila ay oposisyon o ayaw nila sa gobyernong ito, yun talaga ang kanilang trabaho. Ang nawawalan at nawawala sa focus ang gobyerno kung ano ang obligasyon sa bayan at sa mamamayang nangangailangan. Yan po yung aking sariling opinion, observation at pananaw sa nangyayari. Hindi maganda na makipag-away sa social media at sa media ang tagapagsalita ng Pangulo. Kasi ang Pangulo ang tatamaan yan sa bandang huli. Ang tao ay lalong magagalit.